Paano mo papalitan yung bad habits into good habits? So kung ikaw ay problema mo rin yung mga bad habits sa sarili mo, tapusin mo ang video na to kasi isi-share ko sa iyo yung mga paraan kung paano natin unti-unting papalitan yung mga bad habits into good habits. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Aaron Erquilan, isa po akong bumbero, entrepreneur at isang fitness enthusiast. Bago tayo magsimula mga kasinso, pakinggan niyo muna yung totoong kwento ko kung paano ko unti-unting nabago yung bad habits at napapalitan ko into good habits. So way back mga 2015 ay maswerte akong nakapasok sa BFP. So nag-undergo ako ng 2 months na training na tinatawag na orientation program namin no, sa BFP. So before training, ang timbang ko ay 69 kilograms. So yun yung naalala ko dati. At after 2 months na training ay bumaba yung timbang ko sa from 69 kilograms to 61 to 60 to 61 yung range ng timbang ko. So malaki-laki din yung na-lose na weight ko, no? So mga 8 kilograms yung nabawas ko na timbang during 2 months na orientation program kasi araw-araw kaming nagja-jogging plus may mga lecture na mga theory about sa pagiging isang bumbero. At nung natapos na yung orientation program namin ay na-assign kami sa mga estasyon, no? So first assignment ko is sa Sugod Fire Station. At yun habang nasa serbisyo, dati mga kasinso ay wala talaga akong disiplina sa sarili ko pagdating lalong-lalo na sa mga pagkain, no? Sa daily routine. So medyo nag-relax yung katawan ko, hindi na ako masyadong nag-exercise. Sa mga pagkain naman, wala akong pinipiling pagkain, no? Junk foods, umiinom din ako ng soft drinks hanggang sa dumating sa punto na hindi ko namamalayan na dagdag uli yung timbang ko at talagang tumaba ako, no? Nabalik yung timbang ko from 61, so naging 69 uli na hindi ko namalayan. So naging conscious na lang ako nung dumating na sa point na halos hindi ko na masara yung lower pants ng uniform ko. So doon ako nagiging conscious. At simula noon mga kasenso ay na-realize ko talaga sa sarili ko na kailangan kong baguhin yung sistema, no? Yung style ng lalong-lalo na sa mga daily routine, daily habits na ginagawa ko para sa sarili ko. At yun nga, nagbasa ako ng libro, nag-research ako about kung ano yung mga dapat gawin, kung paano natin unti-unting mawawala yung mga bad habits at mapapalitan ng good habits. At ito nga mga kasinso, no? Isa sa mga libro na nabasa ko ay itong The Power of Habits by Charles Duhigg. So, maraming beses ko na itong nabasa kaya medyo na-observe ko na kung ano yung mga key points at kung ano yung gustong ipahiwatig ng author ng librong ito. So, yun, unti-unti kong in-apply sa sarili ko at talagang ginawa ko. At maganda naman yung resulta hanggang ngayon, no? Dahil yung mga bad habits na dati ay akala ko normal or talagang distractive pala para sa self-improvement ko. So, simula nung nabasa ko tong librong to, ay malaking tulong ito sa akin at yun nga unti-unting napalitan ng mga good habits yung mga bad habits ko dati. At dahil sa librong ito mga kasinso ay mas naging aware na din ako kung ano yung mga bad habits na kailangan ko na talagang palitan into good habits. Ano din yung mga good habits na makakatulong para sa ikabubuti or ika-improve ng sarili ko. At ngayon kasinso ay i-share ko sa iyo kung ano yung mga natutunan ko at ano yung mga naging effective din na na-apply ko talaga sa sarili ko base sa experience ko at base sa mga natutunan ko sa librong ito. At ito na mga kasinso yung mga bad habits ko dati na unti-unti kong napapalitan into good habits. At siguro, kung meron ka sa mga bad habits nito ay i-share ko sa iyo kung ano yung mga paraan kung paano natin unti-unting mapapalitan yan ng good habits. Ang una kasinso ay yung late ng matulog, lalong-lalo na sa gabi. So, guilty rin ako nito mga kasinso kasi ang ideal na dapat tayong matulog sa gabi ay before 10 p.m. So, dati nung marami pa akong barkada, so madalas may inom at yun nga, late nang makakatulog. So,
yun yung compromise yung paggising ko kinabukasan. So medyo apektado yung mood or yung behavior mo kasi nga medyo may hangover pa at apektado rin yung trabaho no kinabukasan. So yun yung bad habit ko dati na ang ginagawa ko ngayon ay talagang nag-set talaga ako ng routine na dapat before 10 PM ay nakakatulog na ako at so sa good habit ko na yan ay nagiging maganda or nagiging fresh yung pagising ko sa umaga at napansin ko din na unti-unting nawawala yung pimples ko dati dahil sa routine na mas maaga na akong natutulog. Next mga kasinso ay yung distraction sa social media. At talagang nagigilty na ako nito no kasi dati puro walang mga kabuluhan yung mga pinapanood ko no sa mga platform at sa laro din no sa online games na-addict din ako sa Mobile Legends na talagang na-realize ko na sa bawat laro ko ay wala talagang naidudulot na maganda sa sarili ko. So yun, tinanggal ko yung app ng larong yun. So sayang kasi na-realize ko na bawat laro ko sa Mobile Legends ay nasa 20 to 30 minute duration ng isang laro. So ilang oras yung nasasayang ko sa larong yun kaya talagang tinanggal ko yung app na uninstall ko at yun nga pinapalitan ko ng habit na yung mga pina-follow ko na mga influencer, mga podcast or kung may pinapanood man akong YouTube channel yung mga positive influencer na talagang nakakatulong para sa self-improvement ko katulad ng mga fitness, diet at yung mga self-improvements na mga podcast or channel. At kung dati mga kasinso ay consumer ako no sa social media, ngayon ay nagiging producer ako. So gumagawa ako ng mga short form at long form videos na mga content at sa business content gumagawa rin ako. Sa personal branding ko unti-unti kong dinedevelop at yun nga nagiging producer ako sa social media. So yun yung isa sa mga paraan ko kung paano ko na palitan yung bad habit na yon into good habit. At next mga kasinso ay yung bad habit ng paggastos ng pera sa walang mga kabuluhang bagay. So ito din yung isa sa bad habit ko dati na kahit anong uso binibili ko kung ano yung basta kaya sa pera ko. So yun yung isa sa mga bad habit na pinapalitan ko dati kasi dumating talaga sa point na kapos ako sa pera, puno na sa loan at yung mga binibili ko dati ay yung tinatawag na liabilities no. Katulad ng mga sikanhan ng mga sasakyan na problema lang yung inaabot ko. So may mga gadget na bago na talagang hindi ko naman talaga kailangan no. So yun yung isang bad habit na pinalitan ko ngayon ng kung gagastos man ako, sinisigurado ko na asset siya kasi yung mga bagay na nagkatulong sa negosyo ko, sa sarili ko, katulad ng mga, kung bibili man ako ng cellphone, ginagamit ko sa vlogging na talagang nakatulong sa akin. So kung may gastos man ako, okay lang basta sa business, no? At ang next mga kasinso ay yung bad habit na hindi pag-exercise. So dati mga kasinso, yun nga, dahil napabayaan ko yung sarili ko, so medyo matamlay yung katawan ko at madalas akong naging sakit, no? Nagkasipon, magkaubo. So simula noon ay yun nga, binago ko yung sarili ko, yung sistema ko. Active na uli ako sa exercise, jogging, weightlifting at sa martial arts naman sa jiu-jitsu at napansin ko na mas nagiging maganda yung mood ko, mas nagiging confident ako at mas lalong nagiging kondisyon yung katawan ko kasi madalas akong pinagpapawisan. Pinipilit ko talaga or tinatry ko talaga makapag-exercise 3 to 4 times a week. At yun nga mga kasinso, napansin ko sa sarili ko na bihira na lang akong magkasakit. So yun yung isa sa kagandahan at na-feel ko rin na mas nagiging energetic yung katawan ko at mas maganda yung mood ko compare sa dati na hindi ako active sa exercise. So pinipilit ko kasi na makapag-exercise 3 to 4 times a week, no? So either road run,
weightlifting at yung martial arts na jiu-jitsu. So yun yung routine ko ngayon na isa sa mga nakapag-improve sa sarili ko. Next mga kaasinso na bad habit ay yung pagkain ng hindi malusog or hindi masustansyang pagkain. So, dati mga kaasinso nung wala pa akong disiplina sa pagkain, so junk foods, mga highly processed foods, yung mga unhealthy na mga pagkain. Kasali na din dyan yung mga high sugary drinks, mga soft drinks. At napapansin ko dati, yun yung isa sa mga big contribution kung bakit ako madaling nagkakasakit noon. At yun nga, unhealthy. So, na-realize ko, nag-research ako ulit at I found out na mas maganda kung mga high protein, high in fiber yung mga kinakain natin. So, simula noon ay malaking tulong yun sa health ko kasi hindi na ako basta-basta nagki-crave ng mga unhealthy foods, no? Mga highly processed foods kasi high in protein, high in fiber yung mga kinakain ko. So, solid yung busog kaya naiiwasan ko yung cravings ng mga unhealthy na mga pagkain. At sa soft drinks naman, so alam nyo ba yung kung ano yung ginagawa ko? So, pag nag-crave ako ng soft drinks, ay ang ginagawa ko is nagtitimpla ako ng isang lemon tapos nilalagyan ko ng tubig at ice. So yun yung alternative na soft drinks ko. So, mas healthy siya, mas healthy choice at nawawala yung cravings ko sa mga high sugary drinks. So, yun yung isa sa technique ko. At yun mga kasinso, yung mga bad habits na kayang-kaya nating palitan into good habits para sa self-improvement natin. At bakit ko nga ba ginagawa itong mga kasinso? No? Bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Dahil naniniwala talaga ako na ang entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Sa pagitan ng pagnenegosyo, ay makakatulong tayo no sa kapwa natin, makapagbibigay tayo ng mga trabaho sa kapwa natin. At ang entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas kaya gusto ko dadami tayong mga negosyante, dadami tayong mga entrepreneur sa ating bansa. At syempre magsisimula yan sa sarili natin sa bawat isa sa atin kaya iwanan na natin yung mga bad habits natin at papalitan natin yan ng mga good habits upang makakapag-impluwensya tayo sa mas marami pang tao. Kaya labanan natin yung mga taong mapanglamang sa atin sa pamamagitan ng pagnenegosyo at entrepreneurship. At nga pala mga kasinso, kung isa ka ding aspiring na entrepreneur, gusto mo rin maging fit na negosyante, may community akong binubuo, tinatawag na Kasinso Group kung saan nagsishare tayo ng mga insights na diskarte about business at sa fitness. So, click mo lang yung link, pwede kang mag-join. At kung nakaya kong palitan yung mga bad habits ko dati into good habits ngayon, I'm sure mga kasinso na mas kaya mo. Kaya simulan mo na at gawin mo na. At nga pala kasinso, kung wala ka pang negosyo at gusto mong magsimula, open pa rin kami for business partner, resellers sa Pinoy's Banana Chips. Free shipping ho tayo nationwide. So mag-message ka lang. At lagi nating tatandaan kasinso na kahit anumang hamon ng buhay, huwag kang susuko, never give up. Gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin, do it now at syempre gawin mo kung ano yung tama. So, thank you for watching mga kasinso at please like and share na rin at see you next vlog. Bye guys!